Magtataka tayo bakit yung bagong pope ngayon na inihalal na bagamat ang pangalan niya ay si Robert Prevost ay ipinangalan sa kanya ang pangalan ni Pope Leo. Yung Pope Leo XIII sa kanya naman yung Pope Leo XIV. Ano ba ang isa sa nasa likod nito para malaman natin kung bakit inihambing yung pangalan niya sa Pope Leo XIII at siya naman yung nagtatitle ng Pope Leo XIV? Kung ating babasahin dito sa may naka-highlight na kulay green, speaking to the College of Cardinals on Saturday, the new Pope elaborated on his choice of name. Yan, nagpili raw siya ng sarili ng name o pangalan and connected that choice to the rise of artificial intelligence. Yung Pope Leo XIII, Historic Encyclical Rerum Novarum, o ibig sabihin, yung Rerum Novarum na ipagpapatuloy ngayon nung Pope Leo XIV. Yung dating Pope Leo XIII na kung iyon yung gusto niyang i-advocate, kung gusto niyang isulong, ang isusulong naman rin nito na bagong Pope is magkaroon ng kapahingahan sa araw ng linggo o rest ng day. At yung mga workers ay magpapahinga sa araw ng linggo na hindi magkatrabaho, kundi magkakaroon ng worship pagdating ng Sunday. Na iyon ay nakalagay sa propesya sa Biblia na palatandaang malapit nang bumalik ang Panginoon dahil yuyurakan ang batas ng Diyos, babaguhin ang kanyang ikapitong araw na Sabadong Sabat at iyon ay babaguhin ng buong mundo at isa sa batas. At ang magsasabatas noon ay ang United States of America pagpatuloy yung tinatawag na Rerum Novarum na encyclical letter about sa Sunday rest. So ibig sabihin, yung bagong Pope ngayon, dito na nakatalaga ang propesya na siya ang magpapatupad nito, ngunit ito ay ibibigay niya doon sa namumuno sa United States of America or the Second Beast. Kung titignan natin dito sa website na tinatawag na Holy See, dito natin makikita yung nakapaloob doon sa tinatawag na encyclical letter ni Pope Leo XIII na Rerum Novarum. Sa paragraph 41 ng Rerum Novarum, ito ay pumapatungkol na dapat daw obligasyon ng isang tao na tumigil o magpahinga kapag dumadating na ang araw ng linggo. Ibig sabihin, pagtigil ng trabaho, at dapat rin daw sa araw na ito, itigil na rin ang mga negosyo, ang paglalabas ng pera, at dapat raw ang saloobin mo sa mga bagay na panglangit kapag darating na raw ang araw ng linggo. Ito raw ay higit sa lahat. Sabi rito, ang motibo ng linggo ay nagpapahintulot ng isang pahinga na pinahihintulutan ng dakilang batas raw ng Diyos. Yun raw yung sinaunang tipan ng Diyos. Bagamat ang sinaunang tipan ng Diyos mula pa man noon, hindi man lang ni binigkas ni nakita natin mula sa una at huling pahina ng Biblia na araw ng linggo ang binabanggit doon, kundi ang tunay na binabanggit roon na pinag-utos ng Diyos ay yung araw ng Sabado o ikapitong araw. Kahit kung titignan natin dito sa Genesis 2 verse 1 hanggang 2, ikapitong araw o araw ng Sabado ito, hindi ito araw ng linggo. Ang Panginoon natin ay namatay, Sabat pa noon ay namatay siya, pero yung unang pagkabuhay ng unang araw ng linggo ay yun yung Sunday. Kaya imposible at hindi talaga pwedeng mangyari na ang Sabat na kapahingahan ng araw ng Panginoon ay araw ng linggo. Kung iyon ay ginawa ng bagong inihalal ngayon na Pope, na binansagan na Pope Leo XIV na ipagpapatuloy yung Rerum Novarum o yung tinatawag na Sunday rest na mga nagkatrabaho at magiging worship na yung pagdating ng araw ng Sunday, ito naman yung isa naman na ginawa ng presidente naman ng Amerika. First time in history na nagkaroon ng association na tinatawag na Faith Association doon sa White House sa Amerika kung saan nandun ang presidente. Itong mga Faith Association na ito ay naniniwala doon sa Sunday rest at sa Sunday worship o Lord's Day daw yung Sunday. Kaya ngayon, ang mangyayari, kung uunahan nila at sila yung nauna na ginawa na nila, nagkakaroon sila ng worship every Sunday, ay makikita ito ng buong mundo at gagayahin din ito ng buong mundo. At ito rin ay isa sa batas sa buong mundo. At dito na matutupad bago mangyari yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17 na hindi maaaring makabili yung hindi makikiisa sa isa sa batas na ito na pagtaliwa sa utos ng Panginoon, kundi yung ipapatupad ay ang Sabat na huwad o false Sabat, yung maling Sabat na hindi iniutos ng Diyos kundi lalabanan ito. Kaya't kung iisipin natin,
Kung ikaw ay makikiisa o kunyari ako o tayo makikiisa roon sa batas ng araw ng linggo, normal days pa rin yun, makakabili pa rin tayo, hindi tayo pagbabawalang hindi makabili. Sino lang yung pagbabawalan? Yung hindi makikiisa doon. Kaya nga maliliit, malalaki, mayayaman o dukha ay pinagbigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o noo sa isip na ibig sabihin araw na ng Sunday, Lord's Day na yan, worship day na yan. Sa kamay naman bawal lang magtrabaho pagdating ng Sunday o labor rest day. Pero sa mga taong ani sa Panginoon, sa mga taong sumusunod sa sinasabi, sinasalita o utos ng Panginoon ay hindi makikiisa doon bagamat hindi sila makakabili pero hindi sila pababayaan ng Panginoon. At iyon na rin ang palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. May mga taong hindi makikiisa doon sa batas na iyon o sa patakarang iyon. Sila yung mga taong tunay na sumusunod sa utos ng Panginoon. Nakalagay yun sa Revelation chapter 14 verse 12. Sabi roon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad sa utos ng Panginoon kaya sila nagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin na kaya sila nagkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo dahil sinusunod nila o ginaganap nila ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na sundin natin ang sinasabi ng Diyos Ama o kanyang pinag-uutos. Kaya't ito na rin ang palatandaan na pag nangyari na yung isa sa batas sa buong mundo na pangingili ng araw ng linggo o worship on Sunday, dito na rin mangyayari na malapit ng ibuhos ng Panginoon ang pitong huling salot dahil niyurakan na ang tunay na batas na sakdal ng Panginoon sa pangingili ng araw na totoong Sabat. Yun ay araw ng Sabado na ikapitong araw. Kaya't kung titignan natin ang mga punto rito, ilang taon na lang hindi natin alam na malapit nang bumalik ang Panginoon dahil yuyurakan o papalitan na ang kanyang sakdal na batas na pangingili ng araw na tunay na Sabat o araw ng Sabado na ikapitong araw. Tandaan natin kapag nangyari sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kapag nailigtas na ang mga taong ani sa Panginoon, doon na rin ipagkakaloob ng Panginoon yung tinatawag na buhay na walang hanggan, yung buhay na wala ng kamatayan, buhay na wala ng problema, wala ng pag-iyak, kundi pawang kapayapaan na lang at katiwasayan ang pamumuhay na kasama ang Panginoon.